Huwag mong bubuksan ng gate, Sergeant. Hayaan mong lamigin ang ulo ng babaeng yan sa labas hanggang sa matutunan niyang aminin ang kasalanan niya. Boses yon ni Silvestre. Malamig, matigas, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa dibdib. Mas matalim pa kaysa sa hangin ng bagyo na humahampas sa buong kampo. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang tinig ay kalmado. Ang klase ng tono na ginagamit niya kapag nagbibigay ng utos sa mga sundalo na barilin ang kaaway. Pero ngayon, ako ang kaaway. Ako na kanyang asawa. Nakatayo ako sa labas ng mataas na gate na bakal, basang-basa at nanginginig. Mahigpit ang yakap ko sa isang plastic bag na idinikit ko sa aking dibdib para hindi mabasa ang laman nito. Sa loob niyon ay ang kanyang gala uniform, ang puting uniforme na plinansya ko ng 3 oras kaninang umaga. Plansado ang bawat tupi, nagniningning ang bawat butones na ginto dahil kinuskos ko yon hanggang sa magsalamin. Dinala ko ito rito. Nilakad ko ang 2 kilometro sa ilalim ng ulan kahit na namamanas na ang aking mga paa dahil natatakot akong hindi siya makadalo sa promotion ceremony bukas ng dahil lang naiwan niya ito sa bahay. Akala ko matutuwa siya. Akala ko sasalubungin niya ako ng payong at halik. Pero ang sumalubong sa akin ay ang tunog ng kandado. Ang mabigat na bakal na humarang sa pagitan namin. Nabitawan ko ang plastic bag. Bumagsak ito sa putikan. Ang puting uniforme na iningatan ko ng parang ginto ay dahan-dahang nilamon ng maitim na tubig baha. Pero hindi ko na yun alintana. Mas masakit ang pagkadurog na nararamdaman ko sa loob. Parang may pumipiga sa puso ko. Isang sakit na umaakyat sa aking lalamunan at bumabarang parang mapait na abdo. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Kulubot na dahil sa paglalaba. Puno ng maliliit na hiwa mula sa pagluluto ng paborito niyang pagkain. Ganito na lang ba ang halaga ko? Matapos ang 7 taon ng paglilingkod, ng paggising ng maaga para ipagtimpla siya ng kape, ng pagtitipid para lang mabilhan siya ng bagong sapatos. Isang utos lang ba niya ay basura na ako? Hon? Ang tawag ko ay halos hindi lumabas sa aking bibig dahil sa higpit ng aking dibdib. Hon, ako to. Si Maristela. Anong kasalanan ko? Sa halip na si Silvestre ang sumagot, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa bintana ng guardhouse. Si Elvira, ang aking best friend. Ang babaeng naging sandalan ko noong namatay si Aynay. Nakatayo siya sa tabi ni Silvestre, tuyo at komportable, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Nakatingin siya sa akin, hindi nang may awa, kundi ng isang nangiti na ngayon ko lang nakita. Isang ngiti ng tagumpay. Binuksan ni Elvira ang bintana, nang bahagya at dumungaw. Ang boses niya ay matamis, pero puno ng lason. Mare, umamin ka na kasi. Nakita namin ang mga files sa bag mo. Ikaw ang nagbenta ng patrol schedule sa mga rebelde. Huwag ka nang magmalinis. Naawa lang si Colonel sa'yo kaya hindi ka pa ipinapakaladkad sa kulungan. Parang gumuho ang mundo sa paligid ko. Ako? Espiya? Ang tanging alam ko lang sa trabaho ni Silvestre ay ang magdasal na makauwi siya ng buhay. Paano nila nagawang ibintang sa akin ito? Hindi totoo yan. Sigaw ko, pero nilunod lang ng kulog ang boses ko. Elvira, alam mong nasa bahay lang ako. Tinulungan mo pa akong mag-impake ng uniforme niya. Isinara lang ni Elvira ang bintana, tila nandidiri sa hitsura ko. Nakita ko si Silvestre na tumalikod. Ang likod na yon, ang likod na ilang beses kong hinilot kapag pagod siya, ngayon ay tila isang pader na hindi ko na kailanman matitibag. At doon ko naramdaman ang ikalawang hagupit. Isang matinding sakit ang tumusok sa aking puson. Hindi ito ang sakit ng gutom o pagod. Ito ay sakit na nanggagaling sa kaibuturan ng aking sinapupunan. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang aking anak, ang aming anak.
7 buwan pa lang siya, pero parang nararamdaman niya ang stress at takot ng kanyang ina. Nanigas ang buong katawan ko. Isang mainit na likido ang dumaloy sa aking mga hita, humalo sa malamig na tubig ulan. Pumutok na ang panubigan ko. Silvestre! Napasigaw ako sa takot, hindi para sa sarili ko, kundi para sa sanggol. Silvestre, tulungan mo ako. Manganganak na ako. Parang awa mo na. Nakita kong huminto si Silvestre sa paglalakad. Lumingon siya. Umaasa ako. Umaasa ang puso kong tanga na kahit galit siya, mangingibabaw ang pagiging ama niya. Nakita kong lumapit ang batang sergeant sa kanya, mukhang nag-aalala. Tila gustong buksan ang gate dahil nakikita na nilang namimilipit ako sa sakit habang nakaluhod sa putikan. Pero nakita ko ang pagtigas ng panga ni Silvestre. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang basang buhok, ang namimilipit na katawan, ang dugong nagsisimula nang kumalat sa aking paanan. Huwag kayong magpapaloko, sabi ni Silvestre ng malakas, sapat para marinig ng lahat ng sundalo. Drama lang yan ng isang traidor para makatakas. Walang magbubukas ng gate hanggat hindi ko sinasabi. Tinalikuran niya ako muli. At sa pagkakataong yon, kasabay ng pagsasara ng pinto ng guardhouse, naramdaman kong may namatay sa loob ko. Hindi pa ang anak ko. Buhay pa siya at lumalaban, kundi ang Maristela na dating nagmamahal sa kanya. Ang pag-ibig na yon ay naanod ng ulan, pinalitan ng isang malamig at madilim na puot. Napaluhod ako. Ang mga kuko ko ay bumaon sa lupa. Ang sakit ay sunod-sunod na, parang hinihiwa ang aking katawan. Wala akong matatakbuhan. Ang kalsada ay madilim at walang dumadaan na sasakyan dahil sa bagyo. Anak, bulong ko habang pumapatak ang luha ko sa putik. Kumapit ka. Patawarin mo si nanay. Wala tayong kakampi dito. Sa gitna ng dilim at ingay ng ulan, may naaninag akong ilaw ng sasakyan na papalapit mula sa malayo. Isang lumang jeep. Bumukas ang pinto nito at isang lalaki ang tumakbo. Palapit sa akin, may dalang payong at doctor's bag. Si Dr. Ibarra ang military doctor na laging tahimik at nasa sulok. Mrs. Alcantara! Sigaw niya, binuhat ako kahit napuno ako ng putik. Diyos ko, dinudugo ka. Kailangan nating iligtas ang bata. Tiningnan ko ang nakasarang gate ng kampo sa huling pagkakataon. Tandaan mo ang gabing ito, Silvestre. Tandaan mo kung paano mo tinalikuran ang mag-ina mo. Dahil ito na ang huling beses na makikita mo kaming umiiyak para sa'yo. Bago ako nawalan ng malay sa bisig ni Dr. Ibarra, isang pangako ang binitawan ko sa hangin. Kung mabubuhay ako, kung mabubuhay kami, sisiguraduhin kong ang ulan na ito ay babaha pabalik sa inyo at lulunurin kayo sa sarili ninyong kasalanan. Ang amoy ng gamot at kalawang ang unang bumati sa akin nang imulat ko ang aking mga mata. Masakit ang buong katawan ko, parang pinagpira-piraso at muling binuo ng mali. Ang tanging naririnig ko ay ang huni ng malakas na hangin sa labas at ang patak ng ulan sa yero ng bubong ng maliit na klinik. Nasaan ako? At higit sa lahat, nasaan ang anak ko? Sinubukan kong bumangon, ngunit isang matinding kirot sa aking puson ang pumigil sa akin. Napadaing ako, at sa tunog na yon ay mabilis na lumapit si Dr. Ibarra. Ang kanyang puting uniforme ay may bahid ng dugo. Ang dugo ko. Ang mukha niya ay puno ng pagod at takot. Doc, ang boses ko ay garalgal. Tuyong-tuyo. Ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa pinto, tila naniniguro na walang nakikinig, bago siya lumapit sa akin ng sobrang lapit. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, pero may halong determinasyon. Makinig ka sa akin, Maristela. Bulong niya, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Makinig kang mabuti dahil ang buhay ng anak mo ay nakasalalay sa galing mong magsinungaling. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Buhay siya. Mabilis na sagot ng doktor.
Isang batang lalaki. Maliit, mahina, at premature. Pero humihinga siya. Nakahinga ako ng maluwag. Gusto kong umiyak sa tuwa. Pero tinakpan ni Dr. Ibarra ang bibig ko ng kanyang palad. Huwag kang maingay, mariin niyang utos. Dahil ang alam ni Colonel Silvestre, patay na siya. Natigilan ako. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Bakit? Bakit mo sinabi yon? Bumuntong hininga ang doktor at hinawakan ng kamay ko ng mahigpit. Dahil narinig ko ang utos niya kanina habang wala kang malay. Sinabi niya na kung mabubuhay ang bata, ipadadala niya ito sa ampunan sa malayo para hindi maging sagabal sa karir niya. Ituturing niyang bastardo ang bata dahil sa bintang na pagtataksil mo. Nanginig ang kalamnan ko sa galit. Ang sarili niyang kadugo? Itatapon niya na parang basura? Kaya pinalabas kong stillborn ng bata. Pagpapatuloy ni Dr. Ibarra. Sinabi ko na hindi kinaya ng sanggol ang stress at lamig. At alam mo ba kung anong reaksyon ng asawa mo? Hindi ako sumagot. Pero hinihintay ko ang susunod na sasabihin niya na alam kong dudurog sa akin. Nakahinga siya ng maluwag, Maristela. Sinabi niya, mabuti na rin yan, less complication. At nag-utos siya na i-cremate agad ang bangkay para wala ng ebidensya. Napapikit ako. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos, mainit at puno ng pait. Si Silvestre, ang lalaking minahal ko, ay nakahinga ng maluwag sa pag-aakalang patay na ang anak namin. Wala nang natirang pag-ibig sa puso ko sa sandaling iyon. Ang natira na lang ay abo. Nasaan siya ngayon? Ang anak ko. Tanong ko. Itinakas na siya ni Manang Sion, ang komadrona, sa likod na pinto kanina pa. Dadalin siya sa ligtas na lugar sa gubat. Ligtas siya, Maristela. Pero kailangan mong umalis dito nang wala siya. Kailangan mong paniwalain si Silvestre na patay na ang bata para hindi niya ito hanapin. Tumango ako, kahit na parang hinihiwa ang puso ko. Kailangan kong iwan ang anak ko para mabuhay siya. Ito ang pinakamasakit na sakripisyo ng isang ina. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Silvestre. Malinis na ang uniforme niya, tuyo at mabango. Parang walang nangyaring trahedya, wala man lang siyang dalang bulaklak o kahit anong bahid ng awa sa mukha. Sa kamay niya ay may hawak siyang isang maliit na lata ng biskwit na luma. Walang palamuti. Kinakalawang na ang gilid. Lumapit siya sa kama ko at inilapag ang lata sa mesa ng padabog. Ang tunog ng lata sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Gising ka na pala, sabi niya sa tonong parang nakikipag-usap lang siya sa isang estranghero. Sabi ng doktor, wala na ang bata. Ipinasunog ko na agad. Ayaw ko ng skandal. Ito na ang abo. Tinitigan ko ang lata. Alam kong abo lang iyon ng kahoy o papel na nilagay ni Dr. Ibarra, pero kailangan kong umakto. Nanginginig ang kamay kong inabot iyon. Niyakap ko ang malamig na lata sa aking dibdib. Bakit Silvestre? Ang tanong ko, hindi para humingi ng paliwanag, kundi para marinig ko lang kung gaano siya kasama. Anak mo yon? Wala akong anak sa isang traidor. Mabilis niyang sagot, ni hindi tumitingin sa mata ko. Pinapirma ko na sa doktor ang discharge papers mo. Umalis ka na ngayon din. May sasakyan sa labas na maghahatid sa'yo hanggang sa Pantalan. Huwag ka nang babalik dito sa kampo. At huwag na huwag mong gagamitin ang apelyido ko. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sa bawat hakbang ng kanyang bota palayo sa akin, naramdaman ko ang pagtatapos ng aming kahapon. Wala na ang asawang nagpangako sa akin sa altar. Ang nasa harap ko ay isang halimaw na nakadamit sundalo. Pinilit kong tumayo kahit na umiikot ang paningin ko. Yakap-yakap ang latang may peking abo. Naglakad ako palabas ng klinik. Sinalubong ako muli ng ulan, pero hindi ko na yon naramdaman. Sa di kalayuan, sa may gubat sa likod ng kampo, alam kong nandoon ang anak ko.
Ang tunay kong yaman. Gusto kong tumakbo papunta doon. Gusto kong kunin siya at yakapin. Pero alam kong nakatingin ang mga guwardiya. Nakadungaw si Elvira mula sa bintana ng aming dating bahay, kaya't naglakad ako papunta sa gate. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng pangako. Paglabas ko ng gate, lumingon ako sa huling pagkakataon. Tinitigan ko ang bintana kung saan nakatayo si Silvestre. Magbabayad ka! Bulong ko sa hangin. Isinusumpa ko, Silvestre. Ang batang inakala mong patay ay siyang babawi ng lahat ng ninakaw mo sa akin. Babalik kami. At sa araw na yon, ikaw naman ang luluhod sa ulan. Sumakay ako sa lumang truck na naghihintay, yakap ang latang walang laman, habang ang isip ko ay naiwan sa isang sanggol na walang pangalan sa gitna ng bagyo. Bumaba ako ng truck sa isang madilim na kalsada, malayo sa gate ng kampo. Ang tanging liwanag lamang ay nagmumula sa kislap ng kidlat na paminsan-minsan ay humihiwa sa kalangitan. Yakap ko pa rin ang lata ng biskwit na naglalaman ng abo ng kahoy, ang simbolo ng panloloko ni Silvestre. Ngunit ang isip ko ay nakatuon sa isang kubo sa di kalayuan. Tumakbo ako. Kahit na humihilab ang tiyan ko sa bawat hakbang, kahit naramdam ko ang pagtulo ng dugo sa aking mga hita, tumakbo ako. Dahil doon, sa maliit na kubo ni Manang Sean, naghihintay ang totoong dahilan kung bakit ako humihinga. Nang buksan ni Manang Sean ang pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng herbal na langis at tuyong dahon. Sa gitna ng papag, binalot sa lumang kumot, ay ang isang maliit na nilalang. Buhay siya, ne! Bulong ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa awa. Pero mahina. Masyadong maaga ang labas niya. Lumapit ako at binitawan ang lata ng biskwit. Dahan-dahan kong inangat ang sanggol. Napakagaan niya. Ang balat niya ay kulubot at namumula. At ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Pero nang dumampi ang daliri ko sa kanyang maliit na palad, mahigpit na kumapit ang kanyang maliliit na daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kuryente ng lakas na dumaloy sa aking pagod na katawan. Marco! Bulong ko. Ang pangalang matagal ko nang inisip para sa kanya. Anak ako to. Si Mama. Tayo na lang dalawa ngayon. Pero ipinapangako ko, hinding-hindi kita bibitawan. Nag-abot si Manang Sean ng isang maliit na supot ng damit at gatas. Umalis na kayo, ne. May mga sundalong nagpapatrolya. Sumakay ka sa truck ng gulay na dadaan mamaya, papuntang Batangas. Doon, walang nakakakilala sa'yo. Sumakay kami sa likod ng isang truck na puno ng sako ng kalabasa at sitaw. Ang biyahe ay mahaba at maalog. Niyakap ko si Marco upang protektahan siya sa lamig at sa matigas na sahig. Sa bawat lubak, parang pinipiga ang matris ko. Pero tinitiis ko. Tinitingnan ko ang lata ng biskwit na nasa tabi ko. Ang anak, nakilala ni Silvestre. At pagkatapos ay tinitingnan ko si Marco. Ang anak, nabubuhayin ko para maging hari. Nakarating kami sa bagsakan ng gulay sa Batangas nang sumisikat na ang araw. Ang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga kargador at ang amoy ng isda ay sumampal sa aking pandama. Bumaba ako ng truck, hilo at gutom. Wala akong pera, wala akong matutuluyan. Naupo ako sa isang gilid, yakap si Marco, habang pinapanood ang isang matandang babae na sumisigaw sa mga pahinante. Nakasuot siya ng maraming alahas na ginto kahit na nasa palengke, at ang kanyang kilay ay parang laging nakataas sa pagkadismaya. Siya si Tita Corazon, ang reyna ng bagsakan. Narinig ko ang usap-usapan tungkol sa kanya, mayaman, masungit at walang asawa. Nakita ko ang isang lalaking payat na dahan-dahang dumudukot ng pitaka sa bag ni Tita Corazon habang abala ito sa paninermon. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko. Marahil ay dahil alam kong kailangan kong magpakitang gilas para mabuhay. Tumayo ako. Iniwan sandali si Marco sa ligtas na sulok at hinablot ang kamay ng mandurukot. "Huwag!" Sigaw ko, sabay tulak sa lalaki.
Nabitawan nito ang pitaka at tumakbo palayo dahil sa gulat. Napalingon si Tita Corazon. Tiningnan niya ang pitaka sa sahig. Tapos tiningnan ako. Isang babaeng duguan ng palda, putla at mukhang basahan. At sino ka naman? Mataray niyang tanong habang pinupulot ang pitaka at pinapagpag ito na parang nadumihan ng germs ko. Bakit ka nangingialam? Tinulungan ko na nga kayo. Kayo pa ang galit. Sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses kahit na gusto ko nang himatayin. Kailangan ko ng trabaho. Kahit ano. Magbubuhat, maglilinis, magbabantay. Tinaasan niya ako ng kilay. Lumapit siya at sinipat ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, dumako ang tingin niya sa batang umiiyak sa sulok. May bitbit ka pang pasanin. Sabi niya nang may halong pangungutya. Duguan ka pa. Baka mamatay ka lang sa warehouse ko. Ako pa ang magbayad ng libing mo. Hindi ako mamamatay. Madiin kong sagot. Tinitigan ko siya sa mata. Ipinapakita ang apoy ng galit na nakuha ko mula sa ulan kagabi. Masyado nang maraming pumatay sa akin kagabi. Pero nakatayo pa rin ako. Bigyan niyo ako ng trabaho at dodoblehin ko ang kita niyo. Kung hindi, aalis ako. Natahimik si Tita Corazon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang pagkamangha sa mata niya. Nakita niya siguro ang sarili niya sa akin. Isang babaeng walang kakampi, kundi ang sariling tapang. Sumunod ka, utos niya sabay talikod. Pero huwag kang aasa na special treatment ka dahil may anak ka. Dito sa mundo ko, bawal ang mahina. Sumunod ako sa kanya, buhat si Marco at bitbit ang lata ng biskwit. Dinala niya ako sa isang bodega na puno ng kopra at bigas. Nang gabing iyon, habang natutulog si Marco sa isang banig sa sulok ng bodega, ginawa ko ang huling ritual ng pagluluksa. Kinuha ko ang lata ng biskwit na ibinigay ni Silvestre. Binuksan ko ito at ibinuhos ang laman sa inidoro. Pinasunod ko ang wedding ring na suot ko. Hinubad ko ang aking pagkatao. Wala na si Maristela. Bulong ko sa sarili habang tinitingnan ang aking refleksyon sa basag na salamin. Ang babaeng nandoon ay payat, mukhang matanda sa kanyang edad, pero ang mga mata ay matalim. Mula ngayon, ako na si Stella. At ang anak ko ay hindi magiging anak ng sundalo. Siya ay magiging anak ng isang reyna. Lumipas ang panahon ng mabilis, parang mga pahina ng kalendaryo na nililipad ng hangin. 1 taon. Natuto akong magnegosyo. Natuto akong mandaya ng timbangan kapag kailangan at maging tapat kapag may nakatingin. 5 taon. Naging kanang kamay ako ni Tita Corazon. Pinalago namin ang negosyo mula sa gulay hanggang sa export ng handicrafts. 10 taon. Namatay si Tita Corazon at ipinamana sa akin ang lahat dahil wala siyang anak. Ako ang nagpalibing sa kanya sa isang marangyang musoleo. 15 taon. Ang ingay ng sirenang wangwang ng mga police escort ay umalingaw-ngaw sa harap ng gusali ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo. Huminto ang isang itim na luxury car sa tapat ng main entrance. Nagmamadaling lumapit ang mga sundalo para pagbuksan ng pinto ang VIP na sakay nito. Bumukas ang pinto. Unang lumabas ang isang pares ng pulang sapatos na may matutulis na takong. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling power suit, may suot na dark glasses, at ang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Walang bahid ng kahirapan, walang bahid ng alikabok ng Mindoro. Tinanggal ko ang aking salamin at tiningnan ang pamilyar na logo ng Armed Forces of the Philippines. Madam Stella, bati ng isang general na lumapit para kumamay. Welcome back to the Philippines. Hinihintay na po kayo sa loob para sa contract signing. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Thank you, General. Sagot ko sa wikang Ingles na pulido at may diin. Let's not keep them waiting. Ayoko sa mga taong nag-aaksaya ng oras ko. Sa likod ko, bumaba ang isang binatilyo na naka-uniforme ng high school. Matangkad, matikas at may mga matang hawig na hawig
sa isang lalaking pilit ko nang kinalimutan. Tara na, Marco. Tawag ko. Humakbang kami papasok. Ang bawat takong ng sapatos ko sa marmol na sahig ay parang tunog ng isang baril na ikinakasa. Nagsimula na ang paniningil. Malamig ang hangin sa loob ng conference room ng Department of National Defense. Amoy mamahaling kape at leather na upuan. Pero para sa akin, amoy ito ng tagumpay. Nakaupo ako sa kabisera ng mahabang mesa, nakatalikod sa pinto, habang pinapanood ang view ng Metro Manila mula sa glass wall. Sa aking harapan ay nakapatong ang isang folder, ang background investigation report na ipinagawa ko sa aking private investigator. Binuklat ko ito muli, kahit nakabisado ko na ang bawat detalye. Subject, Colonel Silvestre Alcantara. Status, lubog sa utang. Dahilan, pagsusugal ng asawang si Elvira Montoya Alcantara. Napangisi ako ng mapait. Ang tadhana nga naman, sadyang mapaglaro. Ang babaeng inakala niyang trophy wife ay naging pabigat na humihila sa kanya pababa. Ayon sa report, 3 beses nang nabypass sa promotion si Silvestre dahil sa mga kaso ng estafa na kinasasangkutan ni Elvira. Ang bahay na ipinagmalaki nila noon, nakasanla na sa bangko. Ang kotseng magara, luma na at laging sira. Ma'am, tawag ng isang boses na nagpahinto sa pag-iisip ko. Lumingon ako at nakita si Marco. Nakatayo siya sa tabi ko, hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang tindig ay may dignidad na hindi ko nakita kay Silvestre nitong mga huling taon. Inayos niya ang lapel ng aking blazer na bahagyang nagusot. You seem tense. Puna niya sa Ingles. Ang boses ay malambing pero puno ng respeto. Inumin mo muna ito. Remember what you told me? Never let them see you sweat. Tinanggap ko ang tubig at hinaplos ang pisngi ng aking anak. I'm not sweating, anak. I'm just remembering. Remembering what? Kung paano tayo nagsimula. Sagot ko. Dati, bawal akong tumapak sa lugar na ito. Dati, hanggang gate lang ako. Pero ngayon, hinihintay nila tayong parang mga hari at reyna. Ngumiti si Marco. Isang anang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang nakuha niya sa kanyang ama. You earned this, Mom. Pinaghirapan mo ito. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang general na kausap ko kanina. Mukhang aligaga at kinakabahan. Madam Stella, sabi niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Nandito na po ang representative ng Logistics Division. Siya po ang inatasan naming makipag-negotiate sa inyo para sa bagong supply ng combat boots at uniforms. Hindi ako lumingon. Nanatili akong nakaharap sa bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyan sa ibaba na parang mga langgam. Papasukin nyo, utos ko. Ang boses ko ay mababa, pero may awtoridad na nagpatahimik sa buong kwarto. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ng sapatos na pumasok sa silid. Ang tunog na yon, kilalang kilala ko. Iyon ang tunog na dating nagpapabilis ng tibok ng puso ko sa tuwa kapag umuuwi siya, pero naging tunog ng takot noong gabing iyon sa Mindoro. Good morning, ma'am. Boses ng isang lalaki. Paos, pagod, walang sigla. Malayo sa boses ng aroganteng opisyal na nagtaboy sa akin sa ulan. I am Colonel Alcantara. It is an honor to meet you. Naramdaman ko ang pagtigil ng mundo. Sa loob ng 15 taon, inisip ko ang sandaling ito. Inisip ko kung sasampalin ko ba siya, kung sisigawan, o kung duduraan. Pero ngayon na nandito na, iba ang naramdaman ko. Naramdaman ko ang lamig ng yelo. Sa gilid ng mata ko, nakita kong natigilan si Marco. Tinitigan niya ang lalaking nagsalita. Siguro ay naramdaman din niya ang lukso ng dugo. O baka nagtaka lang siya kung bakit parang pamilyar ang mukha ng matandang opisyal. Colonel, sabi ng general, ito si Madam Stella Buenafe, ang CEO ng Buenafe Export-Import. Dahan-dahan akong pinihit ang aking swivel chair. Ang tunog ng pag-ikot ng upuan
ay tila napakalakas sa katahimikan ng kwarto. Unti-unti, humarap ako sa kanya. Nakita ko siya. Ang buhok niya ay marami ng puti. Ang mukha niya ay malalim ang mga guhit ng problema. Ang uniforme niya ay maluwag ng bahagya sa kanyang katawan. Tanda ng pangangayat. Wala na ang tikas. Ang nasa harap ko ay isang lalaking talunan. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang paglaki ng kanyang mga balintataw. Bumuka ang kanyang bibig pero walang lumabas na salita. Nalaglag ang hawak niyang folder sa sahig at nagkalat ang mga papel sa kanyang paanan. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Maristela? Bulong niya, garalgal at puno ng kawalan ng paniniwala. Hindi ako kumurap. Tinaasan ko siya ng kilay. Ang ekspresyon ko ay blanko at hindi mabasa. Kinuha ko ang folder sa mesa, binuklat ito ng dahan-dahan at nagsalita sa tonong ginagamit ko sa mga empleyadong tatanggalin na sa trabaho. "I'm sorry, Colonel," sabi ko sa kanya ng diretsahan habang ang mga mata ko ay tumutusok sa kanyang kaluluwa. "Do I know you?" Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Nakita kong parang sinuntok sa sikmura si Silvestre. Gusto niyang lumapit, pero ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa akin at ang presensya ng general sa tabi ko ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan niya. Sa gilid ko, nakatingin si Marco sa akin, tapos kay Silvestre na tila nagtataka sa kakaibang tensyon sa hangin. Ngumiti ako. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng baraha. Pinulot ni Silvestre ang mga nagkalat na papel sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita ko ang pawis na tumutulos sa kanyang sintido kahit na napakalamig ng aircon sa loob ng conference room. Para siyang isang bata na nahuling gumawa ng kalokohan, hindi isang respetadong kolonel ng hukbo. Tumayo siya, hawak ang folder at muling tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit anong pamilyar na bakas ng dating asawa sa mukha ko, pero wala siyang makikita. Ang Maristela na kilala niya ay naiwan sa Mindoro, nilunod ng bagyo at ng sarili niyang luha. "Madam Stella," basag na boses ng general, sinusubukang basagin ang tensyon. "Colonel Alcantara is facing some financial difficulties sa department nila, pero siya ang best man para sa logistics." Hindi ako sumagot agad. Kinuha ko ang aking Montblanc na ballpen at dahan-dahang itinuon ang dulo nito sa mesa. "General," sabi ko nang hindi tumitingin kay Silvestre. Sa negosyo, ang reputation ay lahat. Paano ako magtitiwala sa isang opisyal na mukhang hindi makahawakan ng maayos ang sarili niyang mga dokumento? Namula si Silvestre. Ang kahihiyan ay gumapang sa kanyang leeg. Dati, siya ang nagagalit kapag hindi ko naiabot ng maayos ang kape niya. Siya ang nagagalit kapag may gusot ang uniforme niya. Ngayon, ako na ang naghuhusga sa kanya. "Pasensya na po, ma'am," sagot ni Silvestre. Ang salitang po ay parang tinik sa lalamunan niya. Nagulat lang ako. "Kamukha niyo po kasi ang isang taong kilala ko dati." Tumigil ako sa pagsusulat. Tinitigan ko siya. "Sana ay naging mabuti ka sa taong yon, Colonel." Malamig kong sagot. "Dahil mukhang nakakita ka ng multo." Hindi siya nakasagot. Yumuko siya. "Maupo ka," utos ko. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa. Inabot niya sa akin ang kontrata. Sinadya kong bagalan ang pagbabasa. Bawat pahina ay binubusisi ko. Pinapaikot-ikot ko ang oras. Hinayaan ko siyang maghintay. 5 minuto. 10 minuto. 20 minuto. Nakita ko siyang hindi mapakali sa upuan, pinaglalaruan ang kanyang mga daliri, panay ang tingin sa relo. Naalala ko noong ako ang naghihintay. Naghihintay sa labas ng opisina niya para lang iabot ang baon niya. Naghihintay sa bahay hanggang madaling araw. Nag-aalala kung buhay pa siya, habang siya pala ay nasa party kasama si Elvira. Ngayon, matitikman niya ang lasa ng paghihintay. Ang presyo na inaalok niyo ay masyadong mababa.
Sabi ko sabay tapon ng folder sa harap niya. Hindi tatanggapin ng kumpanya ko ito. Unless, nag-angat siya ng tingin, puno ng pag-asa. Unless what, ma'am? Gagawin ko po ang lahat. Kailangan na kailangan po namin ang supply na ito. Unless personal mong garantiyahan na walang corruption na mangyayari, mariin kong sabi. Nabalitaan ko na ang asawa mo ay sangkot sa maraming skandal. Ayokong madumihan ang pangalan ng Bunafe dahil lang sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Ang salitang utang ay tumama sa kanya. Alam kong baon sila sa utang. Personal guarantee, ma'am. My honor as an officer. Mabilis niyang sagot. Halos lumuhod na sa desperasyon. Kinuha ko ang kontrata at inilapit ang kamay ko para pirmahan ito. Sa sandaling iyon, nahagip ng ilaw ang likod ng aking kanang palad. Doon, may isang maliit na peklat. Isang sunog na balat. Remembrance mula sa mantika noong ipinagluto ko siya ng crispy pata. Noong birthday niya, 10 taon na ang nakararaan. Nakita ko ang pagtuon ng mata ni Silvestre sa peklat na yon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilala niya ang peklat na yon. Siya ang naglagay ng yelo dyan noong gabing iyon, noong panahong may puso pa siya. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang papel na pinirmahan ko. Nagdikit ang aming mga daliri ng bahagya. 1 millisecond ng kuryente. Mama Ristela. Bulong niya ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito tanong. Ito ay isang realisasyon. Alam na niya. Alam na niyang ang babaeng nasa harap niya ay ang asawang tinangka niyang sirain. Binawi ko agad ang kamay ko at tumayo. Done, sabi ko kay General. The deal is sealed. You may go. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Silvestre. Tumalikod ako at naglakad papunta sa private elevator. Rinig ko ang mabibigat na paghinga niya sa likod ko, pero hindi niya ako magawang habulin. Ang hiya at ang shock ay nagpako sa kanya sa upuan. Lumabas si Silvestre ng conference room na lutang. Para siyang naglalakad sa panaginip. Ang utak niya ay magulong-magulo. Ang asawa niya, buhay at mayaman at makapangyarihan. Sa sobrang pagkalito, hindi niya napansin ang isang binatilyo na naglalakad sa hallway habang nagbabasa ng libro. Nagkabunggo sila. Nahulog ang libro ng bata at ang folder ni Silvestre. Sorry po, sir, sabi ng binatilyo. Mabilis itong yumuko para pulutin ang mga gamit. Hindi, kasalanan ko. Sagot ni Silvestre habang tumutulong sa pagpulot. Nag-abot sila ng gamit. Nag-angat ng tingin ang binatilyo. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang ikot ng mundo para kay Silvestre. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagkunot ng noo nito. Parang nananalamin si Silvestre sa sarili niya noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Isang kakaibang lukso ng dugo ang naramdaman niya. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang isang piraso ng kanyang kaluluwa na nawala ay biglang bumalik. Okay lang po ba kayo, sir? Tanong ng bata. Ang boses nito ay buo, magalang, at may sinseridad na matagal nang hindi naririnig ni Silvestre sa sarili niyang bahay. Nakatulala lang si Silvestre. Hindi siya makagalaw. Sino ang batang ito? At bakit parang kilalang kilala siya ng puso niya? Marco? Tawag ko mula sa dulo ng hallway. Lumingon si Marco sa akin at ngumiti. Coming, ma'am. Humarap ulit si Marco kay Silvestre. Sige po, sir. Ingat po kayo. Tumakbo palayo ang bata papunta sa akin. Naiwan si Silvestre sa gitna ng hallway, nakatayo, nakatitig sa likod ng batang tumawag ng mom sa kanyang asawa. Ang puzzle ay nagsisimula nang mabuo sa kanyang utak at ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang dibdib. Nakaupo ako sa likod ng aking tinted na sasakyan, nakaparada sa di kalayuan sa labas ng D&D building. Hinihintay ko si Marco na bumili lang ng tubig sa convenience store sa tapat. Nakatanaw ako sa labas at doon ko nakita ang isang eksena na nagpatigil ng tibok ng puso ko. Nandoon si Silvestre sa gilid ng kalsada. Nakataas ang hood ng kanyang lumang kotseng pula.
Ang kotseng dati ay pinag-iipunan namin, pero ngayon ay kupas na at kinakalawang. Umuusok ang makina. Nakita ko si Silvestre na nagpupunas ng pawis, halatang iritable at pagod na pagod. Sinisipa niya ang gulong ng kotse sa sobrang inis. Ang dating tikas niya ay wala na. Ang nakikita ko ay isang lalaking tinalo ng buhay. Akmang ibabaling ko na sana ang tingin ko nang makita ko si Marco na lumabas ng tindahan. Nakita niya ang matandang lalaki na nahihirapan. "Wag anak!" Bulong ko sa sarili ko. Ang aking mga kuko ay bumaon sa leather seat ng sasakyan. Gusto kong buksan ang pinto at sigawan si Marco na lumayo sa lalaking iyon. Gusto kong sabihin na ang taong tinutulungan niya ay ang parehong tao na nagtapon sa kanya sa basurahan bago pa man siya isilang. Pero hindi ako makagalaw. Isang puwersa ang pumigil sa akin. Marahil ay kuryosidad o marahil ay ang mapait na katotohanan na hindi ko maipagkakaila. Mag-ama nga sila. Nakita kong lumapit si Marco kay Silvestre. Nag-aalangan pa ang kolonel noong una. Siguro ay nahihiya na makita ng isang amayaman na bata ang kanyang kalagayan. Pero ngumiti si Marco. Isang ngangiti na walang halong panghuhusga. Itinuro ni Marco ang isang bahagi ng makina. Naglabas siya ng panyo at walang takot na idinikit ang kanyang kamay sa mainit at maruming makina ng lumang kotse. Tinitigan ko si Silvestre. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mukha. Siguro ay hindi siya sanay na may tumutulong sa kanya nang walang kapalit. Nakita ko siyang tumango habang may ipinapaliwanag si Marco. Ang paraan ng pagtayo nila, parehong nakapamewang ang kaliwang kamay habang nakaturo ang kanan, ay nakakapanindig balahibo para silang refleksyon ng isa't isa sa magkaibang panahon. Ilang sandali pa, umandar ang makina ng kotse. Nakita kong pumalakpak si Marco at tinapik ang balikat ni Silvestre. Isang tapik na puno ng respeto, pero parang tapik din ng isang kaibigan. Inabot ni Marco ang binili niyang bottled water kay Silvestre. "Inumin niyo po, sir. Mukhang pagod na kayo." Nababasa ko sa galaw ng kanyang bibig. Tinanggap iyon ni Silvestre. Uminom siya ng mabilis. Uhaw na uhaw. Pagkatapos, tinitigan niya si Marco. May sinabi siya. Hindi ko naririnig pero kitang-kita ko ang emosyon sa kanyang mga mata. Lungkot, panghihinayang. At pagmamahal, biglang kumirot ang puso ko. Sa loob ng 15 taon, tinuruan ko si Marco na maging matapang, maging matalino, at maging mabuti. Pero hindi ko matatanggal sa kanya ang dugo ni Silvestre. Ang natural na koneksyon na yon ay nandoon, buhay na buhay, kahit anong tago ko. Nagpaalam na si Marco. Nakipagkamay siya kay Silvestre. Mahigpit, matagal. Nang tumalikod si Marco para bumalik sa sasakyan ko, naiwan si Silvestre na nakatayo, nakahawak sa kanyang dibdib. Tila hinahabol ang hininga, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya maintindihan. Binuksan ni Marco ang pinto ng kotse at sumakay sa tabi ko. Amoy araw siya at grasa pero para sa akin, iyon ang pinakamabangong amoy sa mundo. "Tinulungan mo siya," sabi ko. Pinipilit na maging kalmado ang boses ko. "Yes, ma'am," sagot ni Marco habang naglalagay ng seatbelt. Kawawa naman kasi yung matanda. He looks so lost. "Alam mo ba, ma'am?" sabi niya sa akin. "Sana naging kasing bait mo ang anak ko." He looked like he was about to cry. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Anak niya. Ang lakas ng loob niyang banggitin ang anak na siya mismo ang nagpapatay sa isip niya. "Hayaan mo na siya," malamig kong sagot. Hindi lahat ng mukhang kawawa ay dapat kaawaan, Marco. Minsan, ang hitsura nila ngayon ay resulta ng kasamaan nila noon. Pinaandar ko ang sasakyan at dahan-dahang umalis. Sa side mirror, nakita ko pa rin si Silvestre na nakatanaw sa amin, pero hindi ko napansin ang isa pang pares ng mata na nakatingin. Sa may entrance ng D&D building, nakatayo si Elvira, nakita niya ang lahat.
Nakita niya ang pagtulong ni Marco, nakita niya ang pagngiti ni Silvestre, at higit sa lahat, nakita niya ang mukha ng binatilyo. Ang mukha ni Marco ay ang mukha ni Silvestre noong una silang magkakilala sa Military Academy. Ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagngiti. Nalaglag ang sigarilyong hawak ni Elvira. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili, habang ang usok ng sigarilyo ay unti-unting nawawala sa hangin. Patay na ang bata. Sinunog na ang abo. Pero bakit parang nakikita ko si Silvestre sa batang yon? Bumalik ang alaala ng gabing iyon kay Elvira. Ang mabilis na kilos ni Dr. Ibarra, ang kawalan ng bangkay na ipinakita, ang biglaang pagkawala ni Maristela. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Elvira. Hindi ito kilabot ng takot, kundi kilabot ng isang ahas na nakahanap ng bagong biktima. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadayal ang numero ng isang kakilalang private investigator. "Hello, sundan mo ang sasakyan ni Stella Buenafe." Utos niya. Ang boses ay matinis at puno ng lason. "Alamin mo kung sino ang batang kasama niya. Alamin mo kung kailan siya ipinanganak. Lahat. Ngayon din." Ibinaba niya ang telepono at tumingin ulit sa kalsada kung saan nawala ang sasakyan namin. Ang kanyang mga mata ay naningkit. "Kung buhay ka man, bata ka." Bulong niya ng may masamang namong ngiti. "Sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas." Ang lukso ng dugo ay hindi lang nagbigay ng pag-asa kay Silvestre. Ito rin ang gumising sa demonyo sa loob ni Elvira. At ang bagyo na inakala naming tapos na ay nagsisimula palang muling mabuo. Ipinatawag ko ang isang grand charity ball sa Manila Hotel. Ang pakay ko kunwari ay para sa mga naulila ng mga sundalo. Pero ang totoo, ito ay isang bitag. Gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang ni Elvira at kung hanggang kailan matitiis ni Silvestre ang kahihiyan. Inimbitahan ko sila. Gusto kong maramdaman nila na sila ay mga outcast sa mundong pinamumunuan ko na ngayon. Nagniningning ang buong ballroom. Ang mga kristal ng chandelier ay sumasabog ng liwanag sa bawat sulok. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling gown at barong, hawak ang kanilang champagne habang nagtatawanan. Ako, si Madam Stella, ay nakatayo sa gitna. Suot ang isang emerald green na gown na yakap ang aking katawan, ang kulay ng pera at kapangyarihan. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang pagdating nila. Si Silvestre ay nakasuot ng luma niyang barong Tagalog na halatang naninilaw na ang tela. Sa tabi niya, si Elvira ay pilit na nagpapakaglamorosa sa isang red gown na masyadong masikip at puno ng mumurahing sequins. Ang mga mata ng ibang donya ay nakatingin sa kanila nang may halong pangungutya. "Mom," bulong ni Marco sa tabi ko, "nandito na sila. Are you sure about this?" Hinawakan ko ang braso ng anak ko. "Just stay close to me, Marco. Huwag kang makikipag-usap kay Elvira nang wala ako." Pero sadyang mabilis ang ahas sa damuhan. Habang abala ako sa pakikipag-usap sa isang senador, nakahanap ng tiyempo si Elvira. Nakita ko sa refleksyon ng salamin na dahan-dahan siyang lumalapit kay Marco na noon ay kukuha sana ng pagkain sa buffet table. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Gusto kong tumakbo, pero hindi ako pwedeng mag-iskandalo. Kailangan kong maging kalmado. Lihim akong lumapit para marinig ang usapan nila. "Hi, iho," bati ni Elvira kay Marco. Ang boses niya ay matamis, parang asukal na may halong lason. "Ikaw yung tumulong sa asawa ko nung isang araw, di ba? Napakabait mong bata." Ngumiti si Marco ng magalang. "Good evening po, ma'am." "Opo, ako po yun." "Napakagwapo mo," patuloy ni Elvira, habang ang mga mata niya ay sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ng anak ko. "Kamukhang kamukha mo ang isang kakilala ko. Mahilig ka ba sa seafood?" Kumuha si Elvira ng isang shrimp canapé mula sa tray ng waiter na dumaan. Iniabot niya ito kay Marco. "Subukan mo ito.
Specialty ito dito. Sige na, huwag kang mahiya sa tita. Alam kong mabait si Marco. Alam kong ayaw niyang mapahiya ang matanda. Nakita kong nag-aalinlangan siya. Pero dahil sa social etiquette, tinanggap niya ang pagkain. Salamat po, sabi ni Marco at kinagat ang hipon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pigilan siya. Pero huli na ang lahat. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Binitawan niya ang pagkain, napahawak siya sa leeg niya. Namula ang kanyang mukha at nagsimula siyang umubo. Isang tuyo at hirap na ubo. Marco! Sigaw ko. At tumakbo ako palapit. Nakalimutan na ang lahat ng poise at pagpapanggap. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Napaluhod si Marco sa sahig. Hirap na hirap huminga. Anaphylactic shock. Tumawag kayo ng medic. Sigaw ko sa mga guard. Marco, anak, look at me. Breathe. Sa gitna ng gulo, biglang sumulpot si Silvestre. Mabilis siyang lumapit, tinabig ang mga taong nakaharang. Anong nangyari? Tanong ni Silvestre. Puno ng takot ang boses. Pinakain siya ng hipon ni Elvira. Sumbat ko. Ang mga mata ko ay naglalabas ng apoy habang nakatingin sa babaeng nakatayo sa gilid na may ngising tagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Silvestre. Tiningnan niya si Marco na namamagana ang mga labi at namumula ang leeg. Hipon? Bulalas ni Silvestre. Diyos ko, allergic din ako sa hipon. Namamana yan. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa gitna namin. Tumingin si Silvestre sa akin pagkatapos kay Marco at pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay na nanginginig. Ang puzzle sa utak niya ay nabuo na. Ang hinala ay naging katotohanan. Dumating ang mga medic at mabilis na isinakay si Marco sa stretcher. Sumama ako agad. Hindi na nilingon pa ang mga bisita. Pero bago ako tuluyang makalabas, nakita ko ang huling eksena na nagpalamig sa dugo ko. Naiwan si Elvira sa tabi ng buffet table. Wala siyang pakialam sa gulo. Ang atensyon niya ay nakatuon sa isang bagay sa mesa. Ang baso ng iced tea na ininuman ni Marco bago siya inatake. Habang nakatalikod ang lahat at nakatingin sa stretcher, mabilis na kinuha ni Elvira ang baso. Binalot niya ito sa isang panyo at inilagay sa loob ng kanyang bag. Nagtama ang paningin namin bago sumara ang pinto ng ambulance. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na nagsasabing, "Huli ka na, Stella. Nasa akin na ang ebidensya." Ang DNA sa basong yon ang magiging susi na magwawasak sa lahat ng itinago ko sa loob ng 15 taon. Ang gabing dapat ay tagumpay ko ay naging simula ng isang mas mapanganib na laro. At sa pagkakataong ito, buhay na ng anak ko ang nakataya. Ang ulan ay muling bumuhos sa Metro Manila. Tila isang babala mula sa langit na may masamang mangyayari. Sa loob ng isang madilim na kwarto ng motel, nakaupo si Elvira sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang piraso ng papel, ang resulta ng DNA test. Positive! 79.9% probability of paternity. Nilukot niya ang papel nang mahigpit hanggang sa mapunit ito ng kanyang mahahabang kuko. Totoo nga. Ang batang iyon, ang Marco na yon na puno ng kinang at pag-asa, ay ang anak ni Silvestre, ang anak na dapat ay patay na. Tumunog ang kanyang cellphone, isang mensahe mula sa loan shark na pinagkakautangan niya ng milyones dahil sa sugal. Huling araw mo na ngayon, Elvira. Magbayad ka o kami ang maniningil sa asawa mo. Napapikit si Elvira. Tapos na siya. Kapag nalaman ni Silvestre na baon sila sa utang, at kapag nalaman ni Silvestre na may anak siya kay Stella, na buhay at mayaman, iiwan siya nito. Mawawala ang titulong Mrs. Colonel na tanging pinanghahawakan niya. Magiging pulubi siya habang si Stella at ang bastardo nito ay magpapakasasa sa tagumpay. Hindi. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa dilim. Hindi ako papayag. Kung babagsak ako,
Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Kinuha niya ang isa pang cellphone, isang prepaid SIM na hindi nakarehistro. Alam niya kung nasaan si Marco ngayon. Sinundan ito ng kanyang binayarang private investigator. Nasa High Street, nag-aaral sa isang coffee shop, kasama ang mga kaibigan. Walang kamuwang-muwang sa panganib. Nag-type siya ng mensahe. Isang kasinungalingan na alam niyang dadagitin ng batang may pusong mamon. Iho, si Tita Elvira ito. Tulungan mo ako. Inatake sa puso si Colonel Silvestre. Nasa lumang warehouse kami ng pamilya sa Taguig. Ayaw niyang magpadala sa ospital dahil wala kaming pera. Ikaw lang ang hinahanap niya. Parang awa mo na. Sent. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng aking opisina, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Nakatayo ako noon, inaayos ang litrato naming mag-ina sa ibabaw ng aking mesa. Bigla na lang dumulas ang frame sa aking kamay. Bumagsak ito sa marmol na sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay matinis at masakit sa tenga. Lumuhod ako para pulutin ito, pero nasugatan ng isang matalim na bubog ang aking hintuturo. Tumulo ang dugo, mapula at mainit. Sa mukha ni Marco sa litrato, kinabahan ako. Ang aking kutob bilang ina ay nagsimulang pumalo ng malakas sa aking dibdib. Mabilis kong kinuha ang telepono at tinawagan si Marco. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Tinawagan ko ang head of security ng anak ko. Nasaan si Marco? Sigaw ko. Nawawala na ang aking pagiging kalmado. Ma'am, nasa coffee shop po siya kanina. Pero bigla pong tumakbo palabas. Sumakay po ng taxi. Sinusubukan po namin siyang habulin pero naipit kami sa traffic. Hanapin niyo siya. Utos ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot. Hanapin niyo siya bago mahuli ang lahat. Samantala, sa isang liblib na bahagi ng Taguig, bumaba si Marco ng taxi sa tapat ng isang lumang bodega. Madilim ang paligid. Ang amoy ng kalawang, lumang langis, at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Walang tao. Tanging ang tunog ng mga patak ng ulan sa butas-butas na yero ang naririnig. Sir Silvestre? Tawag ni Marco. Puno ng pag-alala ang boses. Tita Elvira, nandito na po ako. Pumasok siya sa loob. Ang sahig ay maputik. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang isang silya, pero walang nakaupo doon. Biglang sumara ang malaking pintuan sa likuran niya. Ang tunog ng bakal na humampas sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Napalingon si Marco. Mula sa dilim, lumabas si Elvira. Wala na ang glamour ng charity ball. Magulo ang buhok niya at ang kanyang mukha ay puno ng puot. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang isang baril. Ang lumang service firearm ni Silvestre na ninakaw niya sa kaha de yero. Tita? Tanong ni Marco. Umatras ng bahagya. Nasaan po si Sir Silvestre? Sabi niyo inatake siya. Tumawa si Elvira, isang tawang nakakapanindig balahibo na parang kuko na ikinaskas sa pisara. Naniwala ka naman agad, uto-uto. Sabi ni Elvira habang dahan-dahang lumalapit, nakatutok ang baril sa dibdib ng binatilyo. Manang-mana ka nga sa nanay mong tanga, masyadong mapagkatiwala. Bakit niyo po ginagawa ito? Nanginginig na tanong ni Marco. Napagtanto na niya na nasa bitag siya. Dahil sumusobra na kayo. Sigaw ni Elvira. Ang kanyang boses ay puno ng inggit at galit. Kinuha na ng nanay mo ang atensyon ng lahat. Ang yaman, ang puri. At ngayon, pati ikaw. Gusto mong agawin pati ang asawa ko? Akala niyo ba hindi ko alam? Ikaw ang anak na dapat ay namatay na. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong sinasabi niyo? Oo, anak ka ni Silvestre. Sigaw ni Elvira habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata, luha ng isang baliw. At hanggat buhay ka, wala akong mamanahin. Hanggat buhay ka,
Lagi lang akong magiging pangalawa. Kinasa niya ang baril. Ang tunog ng click ay parang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng bodega. Goodbye, Marco. Sabihin mo kay San Pedro, wrong send ka lang sa mundo. Ipuputok na sana niya ang baril nang biglang bumukas ng malakas ang maliit na pinto sa gilid ng bodega. Pumasok ang isang anino. Hingal na hingal. Basang-basa ng ulan. Elvira, huwag! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Silvestre. Natigilan si Elvira pero hindi niya ibinaba ang baril. Tumingin si Silvestre kay Marco na nakasandal sa pader, nanginginig sa takot, at pagkatapos ay sa kanyang asawa na tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Ibaba mo yan, Elvira, pakiusap ni Silvestre. Dahan-dahang humahakbang palapit, nakataas ang dalawang kamay. Huwag mong idamay ang bata. Bakit mo siya pinagtatanggol? Sumbat ni Elvira, ang baril ay pabalik-balik na nakatutok kay Marco at kay Silvestre. Alam mo na, di ba? Alam mo nang anak mo siya sa babaeng yon. Kaya mo siya pinagtatanggol. Mahal mo pa rin si Stella. Hindi dahil mahal ko siya, sagot ni Silvestre. Ang boses ay basag, pero puno ng pagsisisi. Tinitigan niya si Marco sa mata. Kundi dahil ito ang tamang gawin. Masyado na tayong maraming kasalanan, Elvira. Tama na. Huli na ang lahat para maging santo ka, Silvestre, sigaw ni Elvira. At sa gitna ng tensyon, habang ang ulan ay humahampas sa bubong, narinig ang sirena ng mga pulis na papalapit. Ang liwanag ng asul at pula ay nagsimulang sumayaw sa mga butas ng dingding. Dumating na si Stella. Pero sa desperasyon ni Elvira, alam niyang wala na siyang kawala. Kung makukulong din lang siya, sisiguraduhin niyang may dadalhin siya sa hukay. Itinutok niyang muli ang baril kay Marco. Ang kanyang daliri ay humigpit sa gatilyo. Wala nang aalis dito ng buhay. Nakita ni Silvestre ang galaw ng daliri ni Elvira. Alam niyang wala nang oras para mag-isip. Wala nang oras para sa protocol. Ang tanging natitira na lang ay ang instinct ng isang ama. Tumalon siya. Umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging putok ng baril sa loob ng bodega na sinundan ng katahimikan na mas nakamamatay kaysa sa ingay. Para sa akin, habang tumatakbo ako papasok mula sa labas, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ulan, ang sirena ng pulis, ang sigawan ng mga tao, lahat ay naging malabo. Ang tanging malinaw lang ay ang eksena sa aking harapan na dumurog sa aking puso, sa milyong piraso. Sa gitna ng dim light ng bodega, nakikita ko ang usok na lumalabas mula sa dulo ng baril ni Elvira. Nakatayo siya doon, nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang buong katawan, at nakanganga sa gulat. Ang baril ay dahan-dahang dumulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sementadong sahig. Sa kanyang paanan, nakahandusay ang dalawang lalaki. Si Marco, nakaupo sa sahig, buhay at walang galos, pero putlang-putla at nanginginig sa takot. At nakadagan sa kanya, yakap siya na parang isang pananggalang, ay si Silvestre. Sir? Ang garalgal na tawag ni Marco. Sir Silvestre? Dahan-dahang gumalaw si Silvestre. Umubo siya, at kasabay noon ay ang pagbukal ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa kanyang likuran, sa gitna ng kanyang uniforme na dati laging malinis at plansado, ay may isang butas kung saan mabilis na kumakalat ang pulang mantsa. Silvestre! Ang sigaw ko ay pumunit sa lalamunan ko. Tumakbo ako palapit. Halos madapa ako sa aking gown at heels. Wala na akong pakialam sa itsura ko. Wala na akong pakialam sa galit ko. Lumuhod ako sa tabi nila. Hinila ko si Silvestre mula sa pagkakadagan kay Marco at inihiga siya sa aking kandungan. Ang dugo niya ay mainit at malagkit sa aking mga kamay. Ang amoy ng asupre at kalawang ay humalo sa amoy ng ulan. Stella! Bulong ni Silvestre. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na pero nakatuon pa rin sa akin. Pilit siyang ngumiti kahit na ang ngipin niya ay nabahira na ng dugo. Dumating ka. Huwag kang magsalita, utos ko.
pero ang boses ko ay basag na basag. Pinindot ko ang sugat niya gamit ang aking mamahaling shawl para pigilan ang pagdurugo. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan nyo. Sa likuran namin, dinamba ng mga pulis si Elvira. Nagpupumigla siya. Sumisigaw na parang baliw. Kasalanan nyo to. Kasalanan nyong lahat. Sigaw ni Elvira habang pinupusasan siya. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at kabaliwan. Dapat namatay na kayong lahat. Pero hindi ko siya pinansin. Ang atensyon ko ay nasa lalaking nasa bisig ko. Ang lalaking sinumpa kong kamumuhian ko habang buhay. Pero ngayon ay nag-alay ng buhay para sa anak ko. Lumingon si Silvestre kay Marco na nakaluhod sa tabi ko. Umiiyak at hawak ang kamay ng ama na hindi niya nakilala. Iho, hirap na tawag ni Silvestre. Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Wala po, sir. Wala po. Sagot ni Marco habang tumutulo ang luha at sipon. Bakit niyo po ginawa yon? Bakit niyo po ako sinalo? Dahan-dahang inangat ni Silvestre ang kanyang kamay na puno ng dugo. Nanginginig ito habang inaabot niya ang mukha ni Marco. Hinaplos niya ang pisngi ng bata, ang pisngi na refleksyon ng kanyang sarili. Dahil humugot ng malalim na hininga si Silvestre, tila kinakapos na ng hangin. Dahil masyado ng maraming ulan ang ibinigay ko sa inyo, panahon na para ako naman ang mabasa. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi, ng hiya, at ng isang pagmamahal na huli na para ipahayag. Alam ko na, Maristela. Bulong niya. Ang ganda niya. Kamukhang kamukha ko. Sayang. Sayang hindi ko siya nakitang lumaki. Bumigay ang damdamin ko. Ang pader na itinayo ko sa loob ng 15 taon ay gumuho kasabay ng pag-agos ng luha ko. Lumaban ka, Silvestre. Sabi ko, hinahawakan ang mukha niya. Huwag kang mamatay ng ganito. Huwag mo kaming iiwan ng may utang na loob. Lumaban ka. Parang awa mo na. Patawad. Ang huling salitang lumabas sa bibig niya bago bumagsak ang kanyang kamay sa sahig. Pumikit ang kanyang mga mata at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at bihira. Papa! Sigaw ni Marco. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya itong ama. Ang salitang iyon ay umalingaw sa buong bodega. Mas malakas pa sa putok ng baril kanina. Dumating ang mga paramedic. Mabilis nilang inilagay si Silvestre sa stretcher. Ang puting tela ay agad na namula. Sumama kami ni Marco sa ambulansya. Hawak ni Marco ang kamay ni Silvestre sa buong biyahe, habang ako ay nakatulala sa monitor na nagpapakita ng kanyang humihinang pulso. Beep! 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 Ang tunog na yon ang tanging nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. Tinitigan ko ang mukha ni Silvestre, ang mukha na minsan kong minahal, minsan kong kinamuhian, at ngayon ay hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Galit pa ba ako o naaawa? Ang tanging alam ko lang, sa gabing ito, tinupad niya ang isang tungkulin na hindi niya nagawa noon. Siya ay naging ama. At habang tumatakbo ang ambulansya sa basang kalsada ng Maynila, nanalangin ako sa Diyos na sana ay hindi pa ito ang huli. Sana ay bigyan pa siya ng pagkakataon. Hindi para balikan ako, kundi para marinig niya ang salitang Papa mula sa anak na kanyang iniligtas. Ang amoy ng ospital ay palaging may dalang alaala ng kamatayan para sa akin. Ang matapang na disinfectant, ang malamig na hangin, ang puting pader. Lahat ito ay nagpapaalala sa akin ng gabing inakala kong nawalan ako ng anak. Pero ngayon, iba ang takot na nararamdaman ko. Hindi ito takot ng isang inang nawalan, kundi takot ng isang inang kailangang harapin ang katotohanang pilit niyang ibinaon. Nasa emergency room kami. Magulo. Maraming doktor at nurses ang nagkakagulo sa paligid ng kama ni Silvestre. Puno ng dugo. Ang kanyang uniforme. Ang monitor sa gilid ay nagpapakita ng kanyang bumabagsak na vital signs. Kailangan niya ng dugo.
Sigaw ng head doctor habang tinitingnan ng chart. Type B negative siya. Ubos na ang stock namin sa blood bank dahil sa aksidente sa highway kanina. We need a donor, now. Natigilan ako. Type B negative, isang rare blood type. Wala akong magagawa, type O ako. Tumingin ako kay Silvestre. Maputla na siya, kulay abo na ang kanyang balat. Parang unti-unti nang humihiwalay ang kaluluwa niya sa katawan. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang karma niya? Mamatay dahil walang dugong sasagip sa kanya? Ako po, Doc. Isang boses ang bumasag sa aking pag-iisip. Lumingon ako at nakita si Marco. Nakatayo siya. Nanginginig pa rin dahil sa trauma ng nangyari sa bodega. Pero matapang ang mukha. Type B negative po ako, sabi ni Marco. Ganoon po ang nakalagay sa medical record ko sa school. Tumingin ang doktor kay Marco, tapos sa akin. Mrs. Alcantara, minor de edad ang anak niyo. Kailangan namin ng parental consent para makunan siya ng dugo. Delikado ang proseso dahil bata pa siya. Inabot sa akin ng nurse ang isang clipboard at ballpen. Nakatitig ako sa puting papel. Sa itaas nito, may patlang na humihingi ng impormasyon ng pasyente at ng donor. Relationship to patient. Natigilan ako. Ang ballpen sa kamay ko ay biglang bumigat ng husto. Sa loob ng 15 taon, tinawag kong ama ang isang imbentong pangalan sa birth certificate ni Marco. Sa loob ng 15 taon, itinuro ko sa anak ko na patay na ang tatay niya bago pa siya ipanganak. Pero ngayon, kailangan kong pumirma. Ang pirma ko ang magiging susi sa buhay ni Silvestre at ang pirma ko rin ang magiging pag-amin sa katotohanang pilit kong itinago. Tumingin ako kay Marco, nakatingin siya sa akin, naghihintay, puno ng pag-asa. Wala siyang alam sa bigat ng desisyong ginagawa ko. Ang alam lang niya, gusto niyang iligtas ang taong sumalo ng bala para sa kanya. Mom, tawag niya. Please, he saved me. Bumuntong hininga ako ng malalim. Pikit mata kong isinulat ang aking pirma sa papel. Sa tabi ng relationship to patient, sa unang pagkakataon, hindi ko isinulat ang stranger o friend. Iniwan ko itong blanko. Dahil alam ng Diyos ang sagot at sapat na yon sa ngayon. Gawin niyo na, utos ko sa doktor. Mabilis na kumilos ang mga nurse. Inihiga si Marco sa kabilang kama, sa tabi mismo ng kama ni Silvestre. Ikinabit ang mga tubo sa braso ng anak ko. Nakita ko ang pagdaloy ng madilim na pula at malapot na dugo mula sa ugat ni Marco dumaan sa mahabang plastik na tubo at pumasok sa katawan ni Silvestre. Naupo ako sa gitna nila. Pinapanood ko ang bawat patak. Ito ang literal na lukso ng dugo. Ang dugong tinangka ni Silvestre na ipasunog at ipatapon noon, ngayon ay siya ring dugong bumubuhay sa kanya. Napaka-ironic ng tadhana. Ang buhay na winalanghalaga niya, ang siya ngayong nagdurugtong sa hininga niya. Lumipas ang ilang oras. Tapos na ang transfusion. Mahimbing na natutulog si Marco dahil sa pagod at bawas ng dugo. Pero si Silvestre, nakita kong gumalaw ang kanyang mga talukap. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang monitor ng puso niya ay mas matatag na ngayon ang tunog. Lumingon siya at nakita ako. Agad na kumunot ang noo niya sa sakit, pero pinilit niyang magsalita. Stella, paos niyang bulong. Hindi ako sumagot. Tumayo ako at kumuha ng baso ng tubig. Inilapit ko ang straw sa mga labi niya. Uminom siya ng kaunti. Buhay ako? Tanong niya. Tila hindi makapaniwala. Buhay ka. Malamig kong sagot. Sinalo mo ang bala, pero hindi tinamaan ang puso mo. Muntik ka nang maubusan ng dugo. Tumingin siya sa kanyang braso, kung saan nakatusok pa rin ang IV line. Sinundan niya ng tingin ang tubo hanggang sa dumako ang paningin niya sa kabilang kama. Nakita niya si Marco. Tulog na tulog. Maputla pero payapa ang muka. Nanlaki ang mga mata ni Silvestre. Tumingin siya sa akin, puno ng tanong at takot. Siya? Nanginginig niyang tanong.
Siya ang nagbigay? Tumango ako. Walang emosyon ang mukha ko, pero sa loob ko ay parang may bagyong nagwawala. Type B negative ka, Silvestre. Bihira ang dugo mo. Paliwanag ko ng diretsahan. Walang stock sa bangko. Si Marco lang ang may kapareho mong dugo dito. Katahimikan. Tanging ang tunog ng aircon at monitor ang naririnig. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Silvestre. Isang luhang puno ng bigat. Alam mo ba kung gaano kaliit ang tsansa na magkapareho kami ng dugo kung hindi kami magkaano-ano? Tanong niya. Ang boses ay basag. Hindi ako sumagot. Maristela. Tawag niya sa tunay kong pangalan. Anak ko ba siya? Ang batang inakala kong abo. Siya ba yan? Huminga ako ng malalim. Wala nang saysayang magsinungaling. Ang dugo na mismo ang nagsalita. Oo, sagot ko. Matigas. Walang paligoy-ligoy. Siya ang batang ipinatapon mo. Siya ang batang tinawag mong bastardo. Siya ang batang binuhay ko sa gitna ng hirap habang nagpapakasarap ka sa pwesto mo. Napapikit si Silvestre sa sakit, hindi sa sugat ng bala, kundi sa sugat ng katotohanan. Umagulgol siya ng mahina. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa bawat hikbi. Diyos ko, iyak niya. Ang anak ko. Pinatay ko siya sa isip ko, pero siya ang nagligtas sa akin. Anong klaseng ama ako? Anong klaseng tao ako? Tinitigan ko siya habang umiiyak. Dati, ang makita siyang nasasaktan ay ang tanging gusto ko. Pero ngayon, habang nakikita ko ang pagsisisi ng isang matandang lalaki, wala akong naramdamang tuwa. Wala ang tamis ng paghihiganti na inasahan ko. Ang nararamdaman ko lang ay pagod. Isang malalim at mabigat na pagod. Dahan-dahang inangat ni Silvestre ang kanyang kamay. Ang kamay na minsang nagtaboy sa akin sa ulan. Nanginginig ito habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Marco na nakapatong sa gilid ng kama. Pero bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa balat ng anak niya, huminto siya. Binawi niya ang kanyang kamay. Itinago niya ito sa ilalim ng kumot. Tila ba natatakot siyang madumihan si Marco ng kanyang mga kasalanan. Hindi ko siya deserve, Stella, garalgal niyang sabi, habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang dumi-dumi ko, ang sama-sama ko, at siya ay napakalinis, napakabuti. Alam ko, sagot ko. Hindi ko siya inalo. Hindi ko sinabing tahan na. Kailangan niyang maramdaman ang bigat na ito. Pinalaki ko siyang kabaligtaran mo. Pinalaki ko siyang marunong magmahal, marunong magpatawad, at higit sa lahat, marunong panindigan ng pamilya. Napapikit si Silvestre, tila sinasaksak ng bawat salita ko. Bakit Maristela? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pighati. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung nagkita tayo sa D&D? Bakit hinayaan mong magmukha akong tanga? Sana nakabawi man lang ako kahit kaunti. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Ipinapakita ang 15 taon ng sakit na kinimkim ko. Dahil pinatay mo na siya, Silvestre, mariin kong sagot. Noong gabing iyon sa Mindoro, nung ibinigay mo sa akin ang latang puno ng abo, pinatay mo na ang karapatan mong maging ama. Ang Silvestre na kilala ko ay namatay na rin noong gabing iyon. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na nagkataong may utang na buhay sa anak ko. Napahagulgol siya ng tuluyan. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay parang isang hayop na nasugatan, puno ng pagsisisi, puno ng sana. Pero ang sana ay hindi nakakapagbalik ng kahapon. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, biglang gumalaw si Marco. Ma'am, ungol ni Marco, habang dahan-dahang nagmumulat ng mata. Anong nangyayari? Mabilis na nagpunas ng luha si Silvestre. Kahit sa gitna ng sakit, nandoon pa rin ang instinct niyang ayaw magpakitang mahina sa harap ng bata. Inayos niya ang kanyang mukha, kahit na namumula pa rin ang kanyang mga mata. Lumapit ako kay Marco at hinaplos ang buhok niya. Wala anak.
Nagising lang si Sir Silvestre. Nagpapasalamat siya sa'yo. Tumingin si Marco sa kabilang kama. Nakita niya si Silvestre na nakatingin sa kanya nang may kakaibang lambot. Isang tingin na parang sinasambad ang isang milagro. Sir, bati ni Marco, medyo paus pa. Okay na po ba kayo? Ngumiti si Silvestre. Isang ngiti na puno ng lungkot at pagmamahal. Salamat Marco, sabi ni Silvestre. Ang boses niya ay nanginginig. Salamat sa dugo mo. Salamat sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Umiling si Marco at ngumiti ng mahina. Wala po yon, sir. Utang ko rin naman po ang buhay ko sa inyo. Kung hindi niyo ako sinalo, baka ako ang nakahiga dyan ngayon. Nagkatinginan kami ni Silvestre. Ang irony ay napakasakit. Iniligtas ni Silvestre ang buhay na tinangka niyang patayin noon at iniligtas ni Marco ang buhay na nagtangkang pumatay sa kanya. Magpahinga ka na, iho, sabi ni Silvestre. Marami ka pang mararating. Huwag kang gagaya sa akin. Po? Nagtakang tanong ni Marco. Wala. Iling ni Silvestre. Sabay talikod ng bahagya para itago ang muling namumuong luha. Basta, maging mabuti kang anak sa nanay mo. Napakaswerte mo sa kanya. Tumayo na ako. Masyado nang mabigat ang hangin sa kwarto. Kailangan ko nang ilayo si Marco bago pa bumigay ang damdamin ni Silvestre at maamin niya ang lahat ng wala sa oras. Tatawagin ko lang ang nurse para i-check kayo. Paalam ko. Bago ako lumabas ng pinto, lumingon ako kay Silvestre. Nakatingin siya sa amin. Ang tingin niya ay parang isang taong nagpapaalam sa isang kayamanan na alam niyang hindi na mapapasa kanya kailanman. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang sagot sa tanong ko kanina. Nagbayad na ba siya? Hindi pa. Ang pagkakulong sa kulungan ng sarili niyang konsensya habang pinapanood ang anak niya mula sa malayo, iyan ang tunay na parusa. At nagsisimula pa lang ang kanyang sentensya. Ang city jail ay isang lugar na amoy pawis, kalawang, at nawalang pag-asa. Ito ang kabaligtaran ng mundo ko. Pero kinailangan kong pumunta rito para harapin ang huling multo ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa harap ng rehas. Sa loob ng masikip na selda, nakaupo si Elvira sa isang maruming banig. Wala na ang kanyang makeup. Ang kanyang buhok na laging inaabot ng oras sa salon ay sabog-sabog na at matigas. Ang suot niyang gown noong gabing iyon ay punit-punit at marumi na. Nang makita niya ako, tumayo siya. Inakala ko na magmamakaawa siya, pero nagkamali ako. Ang ahas, kahit sugatan, ay nanunuklaw pa rin. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Stella? Angas niya, kumakapit sa rehas na parang baliw na hayop. Huwag kang masyadong masaya. Hindi pa tapos ang laban. Tiningnan ko siya nang walang emosyon. Tapos na, Elvira. Attempted murder, illegal possession of firearms, estafa. Habang buhay kang mabubulok dito. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng pait. Akala mo ba mananahimik ako? Sasabihin ko sa lahat. Sasabihin ko sa media, sa korte, sa buong mundo na ang golden boy mong si Marco ay anak ni Silvestre. Bastardo. Aagawin ng iskandalong yan ang lahat ng pinaghirapan mo. Ito ang alas niya. Ang sirain ng reputasyon ni Marco. Alam niyang sa lipunan natin, ang label na anak sa labas ay habang buhay na mantsa. Huminga ako ng malalim. Gawin mo. Hamon ko sa kanya ng mahinahon. Pero sino ang maniniwala sa isang babaeng baliw na nagtangkang pumatay ng bata? Ang tingin sa iyo ng tao ngayon ay isang desperadada at selosang asawa. Kahit anong sabihin mo, iisipin lang nila na gumagawa ka ng kwento. Natigilan siya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. At isa pa, dagdag ko habang tumatalikod. Wala ka ng asawa na susuporta sa'yo. Iniwan ko siyang sumisigaw
at nagmumura habang papalayo ako sa madilim na pasilyo ng kulungan. Bumalik ako sa ospital. Ito ang araw ng official statement ni Silvestre sa mga piskal at pulis. Ito ang magdidikta ng kapalaran ni Elvira at ng kapalaran naming lahat. Nasa kwarto ang mga abogado at investigador. Nakaupo si Silvestre sa kama, mahina pa rin, pero tuwid ang likod. Nang pumasok ako, nagtama ang aming paningin. Nakita ko sa mga mata niya ang isang desisyon. "Colonel," tanong ng piskal, "maari niyo bang isalaysay ang nangyari? Bakit tinangkaan ng buhay ng asawa niyo ang batang si Marco Buenafe?" Kinabahan ako. Ito na. Kung sasabihin niya ang totoo, na dahil ito sa pagiging anak niya kay Marco, mabubunyag ang sikreto. Magpipiesta ang media. Tumingin si Silvestre sa akin, tapos sa piskal. Huminga siya ng malalim. "My wife, Elvira." Panimula niya. Ang boses ay paos pero malinaw. Matagal na siyang wala sa sarili. Dahil sa pagkalulong niya sa sugal at utang, naging paranoid siya. Inisip niya na si Marco, na ang inosenteng batang yon ay may alam sa mga illegal transactions niya. Nanlaki ang mata ko. Nagsisinungaling siya. Inaako niya ang sisi at pinalalabas na financial crime lang ang motibo, hindi paternity. Wala pong kinalaman ng bata sa akin. Patuloy ni Silvestre. Matatag ang boses, kahit alam kong dinudurog nito ang puso niya. Siya ay biktima lamang ng kabaliwan ng asawa ko. Wala siyang kaugnayan sa pamilya Alcantara. Isinulat ng piskal ang bawat salita. Ito ang magiging opisyal na katotohanan. Denial. Muling itinatanggi ni Silvestre ang anak niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi para sa sarili niya, kundi para protektahan si Marco mula sa iskandalo. At bilang commander, dagdag ni Silvestre habang dahan-dahang tinatanggal ang riing ng kanyang ranggo sa daliri. Inaako ko ang responsibilidad sa hindi pagpigil sa asawa ko. I am submitting my resignation effective immediately. I am retiring from the service. Nagulat ang lahat. Ang pagiging sundalo ang buhay ni Silvestre. Ito ang dahilan kung bakit niya ako iniwan noon. Ito ang Diyos na sinamba niya. At ngayon, ibinababa niya ito. "Colonel, sigurado ba kayo?" Tanong ng piskal. "Mawawala ang pensyon niyo. Mawawala ang honor niyo." Ngumiti si Silvestre ng mapait. Tumingin siya sa akin. "Ang honor attorney ay wala sa ranggo." Sagot niya. "Ang tunay na honor ay nasa pagtatama ng mali, kahit huli na." Nang makaalis na ang mga otoridad, naiwan kaming dalawa sa kwarto. Ang bigat ng kanyang sakripisyo ay nakasabit sa hangin. Lumapit ako sa kanya. "Binitawan mo ang lahat," sabi ko. "Kulang pa yan." Sagot niya, nakatingin sa kawalan. "Stella, may pakiusap ako." "Ano yon?" "Ilayo mo na si Marco sa akin," sabi niya. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Huwag mong hayaang malaman niya na ama niya ako. Hayaan mong ang kilalanin niyang ama ay ang imahe ng isang bayani na namatay, hindi ang isang talunan na tulad ko." "Pero iniligtas mo siya," katwiran ko. "Isang beses," iling niya. "Pero ilang beses ko siyang pinatay bago yon. Hindi ko maiaalis ang mantsa ng pangalan ko sa kanya. Stella, hayaan mo siyang lumipad. Huwag mong itali ang pakpak niya sa bigat ng mga kasalanan ko." Naintindihan ko siya. Ito ang huling regalo niya. Ang kalayaan. Gagawin ko. Pangako ko. Pero hindi ko ipagkakait sa kanya ang katotohanan. Balang araw, kapag handa na siya. Tumango si Silvestre at pumikit. "Salamat." Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbagsak ng isang malakas na pader. Ang Silvestre na mapagmataas, ang Silvestre na uhaw sa kapangyarihan, ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay isang lalaking durog, pero sa wakas ay buo ang pagkatao. Naglakad ako palabas ng kwarto. Sa hallway,
Naghihintay si Marco. Ma'am, salubong niya. Kamusta po si Sir Silvestre? Pwede ko ba siyang pasalamatan? Tinitigan ko ang anak ko. Ang kinabukasan niya ay maliwanag at malinis. At iyon ay dahil sa desisyon ng ama niya na manatili sa dilim. Hinawakan ko ang balikat ni Marco. Nagpapahinga na siya, anak, sagot ko. At sa tingin ko, ito na ang huling beses na makikita natin siya. Bakit po? Lungkot na tanong niya. Dahil tapos na ang misyon niya. Sagot ko habang hinihila siya palayo. Tara na, Marco. Umuwi na tayo. Habang naglalakad kami palayo, hindi na ako lumingon. Alam kong sa likod ng nakasarang pinto, may isang lalaking umiiyak ng mag-isa, binabayaran ng utang na hindi kayang bayaran ng salapi. Ang pukuman ay tapos na. Si Elvira sa kulungan, si Silvestre sa kanyang pag-iisa, at kami ni Marco sa aming kalayaan. Ang Ninoy Aquino International Airport ay puno ng ingay, ng mga yakap, at ng mga luhang pumapatak sa sahig. Ito ang lugar kung saan nagtatapos ang mga kwento at nagsisimula ang mga bago. Para sa akin, ito ang araw ng pagputol sa huling kadena ng aking nakaraan. Nakatayo kami ni Marco sa tapat ng departure gate. Gwapo ang anak ko sa kanyang winter coat. Handa nang harapin ang malamig na hangin ng London. Nakuha niya ang isang full scholarship sa architecture. Gusto niyang magtayo ng mga gusali. Kabaligtaran ng ama niya na sinanay sa pagwasak. Mom, are you sure you'll be okay? Tanong ni Marco. Hawak ang aking kamay. Pwede naman akong hindi tumuloy. Pwede kitang samahan dito. Inayos ko ang kwelyo ng kanyang coat. Pinigil ko ang luhang nagbabadyang tumulo. Anak, ang tagumpay mo, ang tanging kailangan ko para maging okay. Go, fly. Huwag mong hayaang itali ka ng bansang ito. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya. Isang anino na nakatayo sa likod ng isang malaking poste. Malayo sa karamihan. Lumingon ako. Nandoon siya. Si Silvestre. Wala na ang uniforme. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at slacks na medyo maluwag sa kanya. Ang buhok niya ay tuluyan ng pumuti. Ang tindig niya ay hindi na kasing tikas ng dati. Kuba na siya ng bahagya. Pasan ang bigat ng mga taon ng pagsisisi. Tumingin siya sa akin. Umiling siya. Tila sinasabing, huwag mo akong pansinin. Makikita lang ako ng bata. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko sinunod ang gusto niya. Marco, sabi ko, may gustong magpaalam sa'yo. Lumingon si Marco at nakita ang matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya at agad nang ngumiti. Sir Silvestre! Tawag ni Marco at mabilis na lumapit. Nagulat si Silvestre. Akma siyang aatras. Pero huli na. Nasa harap na niya ang anak niya. Nakita ko ang takot at hiya sa mukha ni Silvestre. Pero nang yakapin siya ni Marco ng mahigpit, nakita ko ang paglambot ng kanyang buong pagkatao. Thank you po ulit, sir. Sabi ni Marco. Aalis na po ako. Mag-iingat po kayo palagi. Kumalas si Marco sa yakap. Nanginginig ang mga kamay ni Silvestre habang nakatingin sa mukha ng binatilyo. Dukot-dukot niya ang isang bagay sa kanyang bulsa. Iho. Paos na tawag ni Silvestre. May ibibigay sana ako kung tatanggapin mo. Inilabas niya ang isang lumang brass compass. Kupas na ito, gasgas na ang salamin. Pero alam kong gumagana pa ito. Ito ang laban na ginamit niya noong kadete pa siya, ang bagay na pinakaiingatan niya noon kaysa sa akin. Sir? Nagtatakang tanong ni Marco. Para sa akin po? Oo, sagot ni Silvestre at inilagay niya ito sa palad ni Marco. Isinara niya ang mga daliri ng bata sa ibabaw ng kompas. Lumana yan, pero hinding-hindi ka niyan ililigaw. Iho, sa bawat desisyon mo sa buhay, siguraduhin mong nasa tama ang direksyon mo. Huwag kang gagaya sa akin na naligaw kahit may mapa. Hindi naintindihan ni Marco ang lalim ng sinabi niya, pero naramdaman niya ang emosyon. Opo, sir. Iingatan ko to.
Promise. Sige na, taboy ni Silvestre habang tumutulo na ang luha niya. Baka maiwan ka ng eroplano, lumakad ka na. Nagpaalam muli si Marco at bumalik sa akin. Kumaway siya sa huling pagkakataon bago pumasok sa immigration. Nang mawala na si Marco sa paningin namin, naiwan kaming dalawa ni Silvestre sa gitna ng crowd. Lumapit ako sa kanya. Nakayuko siya, pinapahid ang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang laki na niya. Bulong niya. Ang gwapo. Matalino. Oo, sagot ko. At mabuting tao siya dahil hindi siya lumaki sa kampo. Tumingin si Silvestre sa akin. Stella. Maristela. Salamat. Salamat at hinayaan mo akong makita siya sa huling pagkakataon. Alam kong hindi ko deserve to. Tinitigan ko siya. Ang galit na nag-alab sa dibdib ko noong gabing iyon sa Mindoro. Ang puot na naging gasolina ko para yumaman. Ngayon ay unti-unti nang nauubos. Napalitan ito ng awa. Nakita ko ang isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa maling akala. Silvestre! Banggit ko sa pangalan niya ng walang halong pait. Pinapatawad na kita. Natigilan siya. Tumingin siya sa akin na parang hindi makapaniwala. Hindi dahil deserve mo, patuloy ko, kundi dahil deserve kong lumaya. Ayoko nang dalhin ang bigat ng galit ko sa'yo. Pagod na ako. Gusto ko nang maging masaya. Bumuhos ang luha ni Silvestre. Lumuhod siya sa harap ko. Doon mismo sa gitna ng airport, walang pakialam sa mga taong nakatingin. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ko. Patawad. Humahagulgol niyang sabi. Patawad sa lahat. Hindi ko siya itinayo. Hinayaan ko siyang umiyak. Ito ang huling hugas ng kanyang kaluluwa. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod ako. Tumayo ka na dyan, Silvestre, sabi ko nang hindi lumilingon. Wala na tayong utang sa isa't isa. Tapos na ang gera. Naglakad ako palabas ng airport. Ang sikat ng araw sa labas ay nakasisilaw. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy usok ng sasakyan at init ng aspalto. Pero para sa akin, ito ang pinakamabangong amoy sa mundo. Amoy ito ng kalayaan. Wala na ang bigat sa dibdib ko. Wala na ang Stella na puno ng galit. Ang natira na lang ay ako. Isang ina, isang babae, at sa wakas, buo na muli. Lumipas ang 5 taon. Napakatahimik ng umaga dito sa aking rest house sa Batangas. Ang tanging naririnig ko ay ang banayad na paghampas ng alon sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon na nagliliparan sa mga puno ng niyog. Nakaupo ako sa veranda, suot ang isang puting linen na damit na sumasayaw sa hangin. Wala na ang mabibigat na alahas, wala na ang makapal na makeup na ginamit ko noon bilang maskara at sandata. Sa aking harapan, sa ibabaw ng lamesang gawa sa narera, ay may isang makapal na sobre na galing sa London. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Sa loob ay may litrato ng isang bagong tayong library na gawa sa salamin at bakal. Napakaganda, moderno, pero may respeto sa kalikasan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa pamilyar na sulat kamay. Mom, ito ang first project ko, dedicated to you. See you sa Pasko. Love, Archie Marco. Napangiti ako. Isa na siyang ganap na arkitekto. Ang batang ipinaglihi sa bagyo at ipinanganak sa dilim ay siya ngayong nagtatayo ng mga istruktura na nagbibigay liwanag. Humigop ako ng tsaa, payapa ang puso ko. Wala akong kasama sa malaking bahay na ito, maliban sa mga kasambahay. Pero hindi ako malungkot. Hindi totoo ang sabi nila na kailangan ng babae ng lalaki para maging buo. Ang pagiging buo ay nanggagaling sa pagtanggap sa sarili, sa pagpapatawad sa nakaraan, at sa pagmamahal sa kung ano ang meron ka ngayon. Samantala, sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok sa Mindoro, malayo sa ingay ng syudad at sa alaala ng kampo, isang matandang lalaki ang nagbubungkal ng lupa. Si Silvestre. Maitim na ang kanyang balat dahil sa araw. Magaspang na ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa paghawak ng baril,
kundi dahil sa paghawak ng asarol. Wala na siyang suot na ranggo. Ang suot niya ay isang lumang kamiseta na butas na ang laylayan. "Lolo Vesting!" Tawag ng isang batang paslit na tumatakbo palapit sa kanya. "Lolo, may sulat po kayo galing sa kartero." Tumigil si Silvestre sa pagbubungkal. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang braso. Kinuha niya ang postcard na iniabot ng bata. Wala itong nakasulat na mahabang mensahe. Wala itong "Dear Papa." Ito ay isang simpleng litrato ng isang library sa London. Walang pangalan ang nagpadala. Pero alam ni Silvestre kung kanino galing ito. Napangiti siya. Isang ngiti na abot hanggang sa mga mata niyang kulubot na. Ito ang kanyang buwanang biyaya. Ang tahimik na paraan ni Marco ng pagsasabing, "Buhay ako, masaya ako, at hindi kita nakalimutan." Pumasok si Silvestre sa kanyang maliit na kubo. Ang dingding nito ay gawa sa sawali. Sa gitna ng dingding, may isang lumang corkboard. Doon, maingat niyang idinikit ang bagong postcard katabi ng dosenang iba pang litrato ng mga gusali, tulay at parke mula sa iba't ibang bansa. Ito ang kanyang museum. Ito ang kanyang kayamanan. Wala siyang ari-arian, wala siyang pamilyang kasama, pero sa tuwing tinitingnan niya ang pader na ito, nararamdaman niyang siya ang pinakamayamang tao sa mundo. "Ang galing mo, anak," bulong niya sa hangin. "Ang galing-galing mo." Naupo siya sa kanyang tumba-tumba at ipinikit ang mga mata. Dinadama ang preskong hangin ng probinsya. Wala na ang bigat sa dibdib niya. Bayad na siya sa kanyang utang, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagbabago. Bumalik ang tanaw sa akin sa veranda. Tumayo ako at lumapit sa railings. Tumanaw ako sa malawak na karagatan. Ang araw ay sumisikat na. Pinipinturahan ng ginto ang tubig. Naalala ko ang gabing iyon. 16 na taon na. Ang nakararaan. Ang ulan. Ang sakit. Ang sumpa. Wala na ang lahat ng yon. Ang bagyo ay humupa na. Ako si Maristela. Minsang nasaktan. Minsang nadapa. Minsang naghiganti. Pero sa huli, pinili kong magpatawad at mahalin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang alat ng dagat at ang tamis ng kalayaan. Ito ang aking kwento at ito ang aking bagong umaga.